Hi Miss Fujiko, ako po si Axel. Taga rito sa Davao del Sur. May asawa at 3 anak. Itong isa ay ampon ko. Pero ang totoo ay totoong anak ko rin ito. Pinalabas lang na ampon para hindi masira ang danghal ng aking kapatid na bunso at hindi rin mabunyag sa lahat ang namagitan sa amin. Para maging malinaw sa inyo ang kabuuan ng kwento, ay sisimulan ko sa simula ang lahat. Anak po ako ng isang pulis. Ang nanay ko naman ay anak ng isang negosyante at taga Davao sila. Sila lolo at lola ang tinutukoy ko na taga roon. Noong mag-asawa sina mama at papa, ay dito sila nakabili ng bahay sa Santa Cruz. Kaya dito na ako ipinanganak. Medyo magaan ang aming pamumuhay dahil maliban sa pagiging pulis ni Papa, magaling din maghanap ng sideline si Mama. Mahilig siya magbenta at mag-ahente ng kung ano-ano. Hindi nga kalaunan ay nakabili pa kami ng isang may kalakihang 4 na unit apartment. Patuloy namin iyong pinapaupahan dahil may sarili naman kaming bahay. Kaya naman, hindi talaga namin problema ang pera dahil sobra sa basic na pangangailangan namin ang income na pumapasok buwan-buwan. Ano lang ba ang pagkain ng mga simpleng tao katulad namin? Kanin at simpleng ulam gaya ng gulay at isda. Tapos, nagkakarni naman kami 2 to 3 times a week. Kaya balanse lang ang lahat kahit sa pagkain at ibang pangangailangan. Nasa edad 10 taong gulang na ako noong magsimulang madistino si Papa sa norte. Napakalayo noon sa amin, kaya naman halos isa sa isang buwan bago siya makauwi sa amin. Minsan nga ay 2 months bago siya muling umuwi. Dahil sa pagiging masagana sa pera, kaya napabarkada si mama ko. Nagkaroon siya ng mga kaibigan na naging dahilan kaya madalas wala siya sa bahay lalo kapag gabi. May mga out of town trip siya palagi, minsan sa sugalan o di kaya sa inuman. Hindi ako sigurado sa mga specific na pinagagawa nila lalo at bata pa ako noon. Kumuha nga si mama ng isang may edad na babae na magiging katulong namin. Para may magluluto at mag-aasikaso sa akin kahit wala siya. Isang araw gabi noon at nasa high school na ako. Nagising ako bigla dahil tila natataranta si Yaya Omeng. Noong tinanong ko naman siya kung anong problema, ang sabi niya ay nasa ospital raw si mama ko, na-disgrasya sa motor. Although nag-aalala ko pero hindi masyado. Hindi pa seryoso ang tingin ko noon kapag nadidisgrasya sa motor. Ang naisip ko ay simpleng aksidente lang na para bang nadisgrasya lang sa bisikleta na magkakaroon lang ng kaunting gasgas at pasa. Pero noong puntahan namin si mama sa ospital, noong kinabukasan ay malala pala talaga ang sinapit niya. May mga bali siya sa buto at na-damage ang kanyang buto sa balakang. In short, na-paralyze siya. Umuwi naman si Papa after 3 days pero hindi ko maintindihan dahil bakit galit siya kay Mama na-disgrasya na nga at mukhang habang buhay ng baldado. Lumipas ang 1 buwan na pananatili ni Mama sa ospital ay nakauwi na rin naman siya. Iyon nga lang, baldado na talaga. Hindi na siya makalakad. Kaya ang ginawa namin ay kinuha na rin namin na katulong ang bunsong anak ni Yaya Omeng para 2 na sila na mag-aasikaso sa bahay at kay mama. Mabilis lumipas ang mga araw hanggang sa tumungtong na ako ng college. Noong panahong iyon ay ako na ang humahawak ng pera namin sa bahay. Ako na rin ang nagbabudget kasi maliban sa pagiging paralisado, hirap na rin magsalita si mama ko at parang naapektuhan na ang utak niya.
May mga pagkakataon na parang hindi niya ako kilala at iba ang sinasabi niya. May hinahanap nga siyang pangalan. Nasa na raw si Jojo. Hindi ako sigurado kung sino yun. Dahil magmula noong madisgrasya si Mama, ay wala nang isa sa mga amiga niya ang dumalaw sa bahay. Samantalang noong okay pa si Mama, ay halos araw-araw silang naroon, makikikain, mangungutang kay Mama, at mag-aaya ng gimmick. Tapos, sagot ni Mama lahat ng expenses. Basta noong maging miserable na ang kalagayan ni Mama, ay nawala na lang silang bigla. Second year college ako noon at panahon ng bakasyon. Bale, sa pasukan ay third year college na ako. Umuwi si Papa at may kasamang isang magandang dalaga. Nag-usap kami noon ni Papa sa terrace. Ang sabi niya, Axel anak, ito si Vivian, kapatid mo. Anak ko siya sa ibang babae. Namatay ang mami niya kaya wala nang ibang pwedeng kumupkup sa kanya kundi tayo. Dito na siya sa atin titira at gusto kong itrato mo siya ng mabuti. Tiningnan ko ang dalagang kasama niya. Obvious naman na mas bata iyon sa akin ng ilang taon pero hindi ko pa ma-estimate kung ilang taon na siya. Sabi ko naman, Ibig po bang sabihin ito Papa, matagal mo nang niloloko si Mama? Sabi naman ni Papa, Anak, matagal nang nagloloko si Mama mo. Hindi ko lang sinasabi sa'yo dahil ayokong magalit ka sa kanya o mawalan ka ng respeto. May kalaguyong mama mo kahit nung bagong kasal pa lang kami. Nakikita sila ng palihim. Ang pangalan niya ay Jojo. Siya rin ang kasama ni mama mo noong nadisgrasya si mama mo sa motor. Sila ang mag-angkas noon at pareho silang nakainom. Kaya sila nadisgrasya. Namatay si Jojo sa disgrasyang yun. Doon ko lang naalala ang pangalan na palaging hinahanap ni Mama. Iyong si Jojo. Ibig sabihin, iyon ang kabit ni Mama at dahilan kaya siya nadisgrasya. Nagpatuloy sa pagsasalita si Papa. Anak, ilang taon matapos kang ipinanganak ni mama mo, gusto ko pang madagdagan ng anak namin. Gusto kong magkaanak ng babae pero ayaw na ni mama mo. Maaring sa ngayon ay hindi mo pa naiintindihan ng kalagayan ko. Pero sasabihin ko na rin sa'yo, magmula noong may panganak ka wala nang nangyari sa amin ni mama mo. Kaya napilitan akong maganap ng kalinga sa iba. At may nakilala nga akong isang bank teller, si Marisa. Siya ang mami nitong si Vivian. Namatay siya sa aksidente noong nakaraang buwan. Kaya kailangan kong kupkupin si Vivian. Pwede ko ba siyang ipagkatiwala sa'yo anak? Sabi ko naman, Bakit po sa akin? Sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan pa natin si mama mo sa kondisyon niya? Alam ko ang totoong kondisyon niya dahil minsan tinatawagan ko si Yaya Omeng. Unti-unti na siyang nililisan ng katinuan. Kaya tama lang na ikaw ang mag-asikaso ng lahat dito sa bahay. Patuloy pa rin akong maghuhulog ng pera sa bank account mo para sa panggastos niyo rito. Ano anak, pwede ko ba siyang ipagkatiwala sa'yo? tiningnan kong mabuti si Vivian. Hindi ko alam dahil nakaramdam ako ng awa sa kanya. Naisip ko na maswerte ako dahil buhay pa ang mga magulang ko. Samantalang siya, wala nang ibang mapupuntahan maliban sa amin dahil patay na ang mami niya. At ayoko rin namang mabalitaan na may kapatid akong naligaw ng landas dahil lang hindi ko tinanggap. Kung pera at panggastos ang pag-uusapan, sobra-sobra naman kami roon. Kaya sabi ko na lang, Sige pa, ako na pong bahala sa kanya. Sabi naman ni Papa kay Vivian, Vivian anak, iiwanan na kita rito ah. Si Kuya Axel mo nang bahala sa'yo. May number ka naman sa akin. Tawagan mo ko o i-text kapag may problema ka rito. Opo Papa. Sagot pa noong dalagita kong kapatid. Muling tumingin si Papa sa akin. Anak, pasensya ka na, hindi ako pwedeng magtagal. 2 days leave lang ang paalam ko. Kaya kailangan ko bukas ay makapag-report na ako agad. Okay po pa, mag-iingat ka po. Sagot ko pa tapos agad na ring umalis si Papa. Noong kami na lang ni Vivian ang naiwan, sabi ko,
Vivian, simulan na natin sa maayos na pagpapakilala ang lahat, no? Ako si Alex Aragon, kuya mo. Ikaw, ano bang buo mong pangalan? Di Vivian Aragon rin. Ano ka ba, bingi? Narinig mo naman ang sinabi ni Papa kanina kung anong pangalan ko, di ba? Sabi ko naman, sorry iniisip ko kasi na baka may second name ka pa. Ilang taon ka na? 16 na ako. Pwede bang pakainin at pagpahingayin mo muna ako bago ka mag-interview? Galing pa kami ng Baguio City at pagod na pagod ako sa napakahabang biyahe. Rush ba yung interview mo? Mahina pero mataray na pagkakasabi pa ni Vivian. Dahil doon ay nagpantig ang tenga ko. Nakaramdam ako ng pagkapikon dahil sa asal niya pero pinilit kong magpasensya. Inisip ko na lang na namatayan siya ng nanay. Inilipat sa lugar na bago sa kanya lahat, pati na ang lengguwahe dahil Bisaya kami dito sa Davao, tapos sa Baguio City na raw siya ipinanganak at lumaki. Kaya naisipan ko na lang na lawakan pa ang pasensya ko. Sabi ko naman, Tara na sa loob. wika ko at binitbit ko na nga ang maleta niya. Medyo may kalakihan iyon, kaya mabigat rin. Tapos may backpack pa siya. Pagkapasok ay dinala ko siya sa itaas ng bahay. 2 ang kwarto sa itaas ng bahay namin at 2 rin sa ibaba. Magmula noong maging baldado si Mama ay sa baba na siya nagkukwarto dahil naroon din ang kwarto ni Yaya Omeng para madali siyang maasikaso. Tapos yung malaking kwarto sa itaas na dating kwarto nila Papa ay ako na ang gumagamit. Maganda ang kwartong iyon. Malapad, may malaking cabinet at drawer at may aircon din. Tapos yung pangalawang kwarto sa itaas ay katamtaman lang ang lapad. May double deck pero walang aircon. Ginawa na lang namin iyong guest room para sa mga bisita. Kaya naisipan kong doon na lang dalhin si Vivian. Sabi ko, Dito ang kwarto mo. Yung mga kakailanganin mong sapin at punda ay nariyan lang sa cabinet. Ikaw nang bahalang maglagay Sigurado namang marunong ka na. Bilisan mo dyan tapos samahan kita sa baba para makakain. Tinignan niya lang ako tapos nagsara ng pintuan. Ako naman ay umupo muna sa isang sopa sa sala sa itaas. Bale, 2 kasi ang sala namin. Meron sa ibaba, meron din sa itaas. Pero iyong sa itaas ay walang TV. Bookshelf lang ang meron doon at may karaoke. Kaya iyon ang magiging libangan kung doon tatambay. Doon ko hinintay si Vivian dahil sasamahan ko pa siya sa ibaba para makakain. Lumipas na lang ang kalahating oras ay hindi pa rin siya lumalabas. Kaya naman nag-decide na akong pasukin na siya para makakain na. Kumatok ako ng 3 beses tsaka ko pinihit ang doorknob. Pagkabukas ko noon ay nakita kong nakahiga lang si Vivian sa kama. Tulog na tulog. Habang nakalaylay ang mga binti sa sahig. Wala pa siyang kahit anong nagagawa. Ibig sabihin pagkapasok ay agad nang nakatulog. Lumapit ako sa kanya at tiningnan ng malapitan. Napakaganda niya pala talaga. Sa edad na 16 ay maaari na siyang mapagkamalang 18, lalo at matangkad siya at fully developed na ang kabuuan ng katawan. Gifted din siya sa bagay na iyon. Napalunok tuloy ako ng laway at biglang naisip na mali ang nararamdaman ko dahil kahit ibang tao ang nasa harapan ko, hindi naman maitatanggi na kapatid ko siya dahil anak siya ni Papa. Hinayaan ko na lang muna siya na ipagpatuloy ang pagtulog. Muli kong isinara ang pinto at pumasok sa kwarto ko. Pero hindi ko sinara ang pintuan para kung sakaling magising siya ay pwede niya akong tawagin dahil magkatabi lang naman ang kwarto namin. Nag-on ako ng PC at nag-games na muna at naka-headset ako noon. Nagulat ako noong tapikin ako ni Yaya Omeng. Sabi niya, Axel,
Sino yung babae sa kabilang kwarto? Girlfriend mo ba? Dito mo na ba ititira? Mukhang dala na lahat ng gamit eh. Ang laki ng maleta. Sabi ko naman, Yaya Omeng, hindi ko girlfriend yung nasa kabilang kwarto. Kapatid ko yan, si Vivian. kailan ka pa nagkaroon ng kapatid? Sa tagal kong naninilbihan sa inyo, ay hindi ko naman narinig na may kapatid ka pa palang iba. Opo, ako rin nagulat. Dumating si Papa kanina, mga alauna ata yun. Kasama yung babaeng yan. Kapatid ko raw po. Anak siya ng ibang babae. Namatay na ang nanay niya kaya dito na yan titira. Pumayag ka naman. Sinabi mo na ba yan sa mama mo? Hindi pa po, pero mamaya kapag nagising na si Vivian ay dadaling ko siya kay mama. Sabi niya naman, sa tingin ko naman Axel, wala nang pakialam dyan si mama mo. Bihira ko na nga siya makausap ng maayos. May sarili ng mundo si mama mo. Minsan ay nagtatanong kung sino raw ako. Kaya wala na ring silbi kung magpapaalam ka pa sa kanya na dito mo na patitirahan niyang kapatid mo. Ikaw na rin naman ang namamalakad sa pamamahay na ito. Kaya ikaw nang bahalang magdesisyon. Opo, Yaya. Basta ganito ang rules natin sa kanya. Hindi siya pwedeng mag-utos ng kung ano-ano sa inyo. Hindi rin siya pwedeng mag-request ng kung anong ulam ang gusto niya. Basta kung meron siyang concern, sabihin niyo lang na sa akin siya magsabi. Dahil ako po ang magdidesisyon sa bahay na to. Oo, sige Axel. Mabuti at nilinaw mo agad. Sige po, Yaya. Salamat po. Sige Axel, ako'y bababa muna. Bala ko na sanang magwalis ng kabilang kwarto. Kaya ako umakyat. Nagulat ako nung makitang may babaeng nakahiga sa kama na mukhang pagod na pagod. Sige po, Yaya Omeng. Mamaya na lang kapag gising na siya. Pagod na pagod yan sa biyahe. Sa Baguio City pa raw po siya nanggaling. Ganun ba? Kawawa naman. Mukhang pagod na pagod nga siya. Pero napakaganda niya ha. Hindi ka mukha ni papa mo. Opo, Yaya. Tama kayo. Sige. Bababa na ako. Wika pa ni Yaya Omeng at bumaba na. Lumipas ang mahigit 1 oras, nakita ko sa gilid ng aking mga mata na may humiga sa kama ko. Kaya agad akong napalingon si Vivian yun. Humiga at yumakap sa unan. Inalis ko ang suot kong headset sabay sabing, Hindi ka pa rin nagbibihis. Magbihis ka na para makakain na. Sabi niya naman, wala akong ganang kumain kuya. Parang narinig ko pa rin ang tunog ng makina ng eroplano sa tenga ko. Sabi ko naman, Di kahit magmerienda ka na lang para lang malamnan ng sikmura mo nang hindi sumakit. Nagmulat siya ng mata at napatingin sa pintuan ng CR. Sabi niya, bakit may pintuan pa rito sa loob ng kwarto mo? May isang kwarto pa dyan? Sabi ko naman, Naku, hindi. CR yan. ha? May sarili kang CR sa kwarto mo? Oo, hindi ko naman kasi to kwarto dati. Kwarto to nila mama at papa, tapos magmula nung madisgrasya si mama, ay doon na siya sa baba nagkukwarto para madaling maasikaso ng mga katulong. Bakit? Anong nangyari sa mama mo? Nadisgrasya sa motor, tapos na paralyze. Ngayon naman ay parang unti-unti na siyang nililisan ng katinuan. Tumango-tango lang siya, tapos tila nag-iisip dahil tahimik lang na nakatitig sa dingding. Maya-maya ay bumangon. Kuya, pwede ba akong makiligo dito sa banyo mo? Oo naman, walang problema. Agad siyang bumangon at nagtungo sa kanyang silid. Pagkabalik ay may dala ng mga bisang damit at tuwalya. Akala ko ay doon na siya sa loob ng banyo magtatanggal ng mga sagabal. Pero mali ako dahil doon niya lang iyon ginawa sa may pintuan. Tapos 2 maliliit na tela na lang ang naiwan, tsaka siya pumasok sa loob. Matagal siyang naligo. May shower kasi sa banyo, kaya malamang nagmuni-muni pa iyon habang nagpapatulo ng tubig sa shower.
Makalipas ang kalahating oras ay tsaka pa lang siya lumabas. Nakatapis ng tuwalya tapos umupo sa harapan ng dresser. Tinignan ko siya habang nasa ganoong itsura. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na 16 lang ang edad niya at kapatid ko ang naroon. Dahil isang fully bloom na dalaga na talaga ang naroon. Napansin kong malungkot ang kanyang mga mata. Sabi ko naman, Anong problema? problema ba kuya? Lahat problema eh. Alam mo yung sa isang iglap, biglang nagbago ang buong buhay ko. Lugar ng aking tinitirhan, mga taong aking makakasama, lingwahe, pati eskwelahan at mga kaklase. Magsisimula rin ako sa zero friends. Sabi ko naman, Anong year mo na pala? 4th year sa pasukan. Kaso ayoko pang mag-enroll eh. Baka sa next year na lang. Ha? Bakit naman? Mas gusto mo bang dito na lang sa bahay? Boring yun ah. Sanay naman ako sa boring na buhay. Hindi naman ako lumalabas ng bahay sa amin eh. Lalabas lang ako kapag pumapasok sa eskwela. Wala rin ako mga kaibigan outside the campus. Ang mga kaibigan ko lang ay iilang classmate ko. Pero maliban dun ay wala na akong social life. Walang buhay na pagkakasalaysay niya pa sa akin. Kaya sabi ko na lang, Alam ba ni Papa na hindi ka mag-enroll ngayong pasukan? oo, sinabi kong kailangan ko munang i-adjust ang sarili ko, lalo na sa lengguwahe rito. Okay, ikaw bahala. Sige, tara na sa baba. Kumain na tayo. Uwi ka ko pa at naglakad na ako papalabas ng pinto. Nakita ko naman siyang itinuloy na ang pagbibihis tapos sumunod na sa akin. Inilapag ko ang loaf bread at mga palaman sa lamesa tapos sabi ko, Ayan ang cabinet na pinaglalagyan ng mga kape at asukal. Tapos narito naman sa isang cabinet ang mga juices kung gusto mo magtimpla. Ikaw nang bahala rito ah. Tumango lang siya. Tapos bigla namang dumaan si Yaya Omeng. Kaya ipinakilala ko na rin. Yaya Omeng, si Vivian, kapatid ko po. Vivian, si Yaya Omeng, katulong sila rito ng anak niya. Pero ang focus talaga nila ay ang pag-aalaga kay mama, pagluluto ng pagkain at paglilinis ng kabuuan na bahay. Pero yung mga personal mong damit o mga underwear ay ikaw nang maglalaban nun ah. Pero yung mga damit ay ilagay mo lang sa tray sa labas. Sabi naman ni Yaya Omeng, "Kamusta ka, Iha?" "Ayos lang po." Maiksing sagot ni Vivian tapos tumuloy na si Yaya sa likuran dahil maglalaban na raw ito. Iniwan ko naman si Vivian sa kusina at umakyat na ako sa itaas. Mabagal ang paglipas ng mga araw. Ganun pala kapag may bagong kasama sa bahay na kailangan mong pakisamahan. Dahil sa wala pa naman akong pasok sa eskwela, kaya nagpupuyat ako sa pag-game sa computer. Kaya naman madalas magtatanghali na akong magising. Isang araw noon, nang makababa ako ay 11:30 AM na. Nakaligo na ako at handa nang magtanghalian. Nasalubong kong nakasimangot si Vivian. Hindi ko lang siya pinansin dahil baka nag-a-adjust pa nga. Pagkarating ko sa lamesa ay naubutan kong kumakain si Yaya Omeng at ang anak niyang si Yoyong. Sabi ko sa kanila, Ano pong nangyari kay Vivian? Sabi naman ni Yaya Omeng, ayaw kumain. Ayaw niya raw ng ulam na malansa. Tinignan ko ang ulam. Agad akong natakam dahil pinakbet iyon na may sahog na hiniwang karning baboy at pritong isda tapos may pritong galunggong rin na mga 10 piraso na nakahiwalay. Sabi ko naman, Ang sarap-sarap ng ulam natin. Paanong malansa? Prito naman yan. Sige po, ituloy niyo lang po ang pagkain. Huwag pilitin kung ayaw niyang kumain. Sabi naman ni Yaya Omeng, ayaw mo bang
pa lutuan ng ibang ulam yon o di kaya ibili sa labas. Nako, wag na po muna Yaya Omeng. Kabago-bago niya pa lang rito, nag-iinarte na siya kagad. Hayaan natin siyang magutom. Napangiti na lang si Yaya Omeng sabay sabing, "O sige, desisyon mo naman yan." Tapos nagpatuloy na sila sa pagkain. Kumain na rin ako dahil may bakanting plato na rin naman sa isang upuan. Matapos kong kumain ay umalis muna ako para tumambay sa basketballan at magpalipas ng oras. Noong bandang 3:00 ay nakapaglaro ako ng isang game tsaka ako umuwi. Pagkarating ko sa bahay ay diretso akong naligo at naupo naman sa harapan ng computer. Biglang bumukas ang pintuan ng kwarto ko, tapos pumasok si Vivian. Sabi ko naman, Hindi usong pagkatok? nakasimangot lang siya habang namumula ang mga mata na tila galing umiyak. Umupo siya sa kama ko. Sabi ko naman, Oh, anong problema mo? "Kuya, nagugutom na ako." Problema ba yun? Sa pagkakaalam ko ay hindi pa nangyayaring walang makakain sa pamamahay na to. Maliban sa may sapat na budget para sa pagkain. At antib rin sila Yaya Omeng sa pagluluto ng pagkain ayon sa mga ulam na inuutos ko sa kanila. Bakit hindi ka kumain dun sa baba? Sabi niya naman, "Ayoko ng ulam, malansa." Malansa? Prito naman yung galunggong "Ayoko nun, kuya." E di yung pinakbit na lang, gulay naman yun "Ganun pa rin yun, malansa. May sahog yun ng pritong isda at bagoong alamang." Ayaw mo ng pagkain? Naku, bunso, hindi pwede ang ganyan. Kailangan matuto kang kumain ng gulay at isda. Hindi naman kasi pwedeng araw-araw na lang karne ng baboy at manok ang ulam natin. Ang karne dito ay 2 o 3 beses lang sa isang linggo. Tumayo siya at lumapit sa akin. Dahil sa naka-white t-shirt siya at nakatayo sa harapan ko at nakaupo naman ako, kaya naamoy ko ang mabangong samyo ng katawan niya. Maging ang kurba ng magandang tanawin ay makikita rin. Nakasimangot siyang nakatitig sa akin sabay sabing, "Bakit mo ba ako pinagmamalupitan, kuya? Gusto mo isumbong kita kay Papa?" Sabi ko naman, Sige, ayos lang. Balitaan mo ako kung anong sasabihin niya. makikitang mas lalo siyang nainis tapos tumalikod na at bumalik sa kwarto niya. Makalipas ang kalahating oras siguro ay tumawag si Papa sa akin. Axel, tumawag si Vivian sa akin Pinagugutuman niya raw siya dyan. Sabi ko naman, Pa, kailan mo naranasan rito sa bahay natin na walang pagkain? Baka po nakakalimutan mo na may 2 tayong katulong na masipag at masarap magluto ng mga ulam. Hindi rin mawawalan ng kanin at kaldero dahil kumakain ako ng kanin sa merienda. So sa tingin mo, nagsusumbong ng totoo ang dinala mong princess rito? Narinig kong napabuntong hininga si Papa. Tapos, tsaka nagsalita. Ayaw niya raw ng ulam, anak. Ano bang ulam ang ayaw niya? Pa, pinakpit na may sahog ng karne ng baboy at pritong isda ang ulam. May prito rin na galunggong na toasted ang pagkaprito na may sausawa na toyo, sili at kalamansi. Sabi niya naman, Ay, natakam tuloy ako anak sa ulam niyo dyan. Dami nga po nung nakain ko pa dahil ang sarap ng ulam. Ang sabihin mo, nag-iinarte lang yung princess mo. Gusto palaging karne. Hindi naman siya nagre-reklamo nung nakaraang 3 araw dahil puro karne ang ulam. Alam mo naman na masama yun sa kalusugan kaya kailangan rin maggulay. Anak, teka, makinig ka muna. Ganito kasi yan. Busy sa trabaho niyang nanay ni Vivian noong nabubuhay pa kaya madalas dilata ang ulam ni Vivian. Walang time magluto ang mama niya. Kaya siguro pagbigyan mo na rin. Kahit dilata na lang. Tapos kapag nakuha mo ng loob niya, tsaka mo turuan na kumain pa unti-unti ng ulam na gulay. Huwag mo nang sahugan ng isda para kumain siya. Sige po pa, ako na pong bahala.
Sinusubukan ko lang naman kung magsusumbong nga siya kahit walang sense ang reklamo niya. Pagbigyan mo na anak, wala nang ibang pamilya yan kundi tayo na lang. Kesa naman mapariwarayan. Ikaw nang bahala anak ha. Opo pa. Sagot ko pa tapos pinatay ko na ang tawag. Lumabas ako ng kwarto para puntahan si Vivian. Nasa pintuan pa lang ako ng kwarto niya ay narinig kong kausap niya si Papa. Naka-loudspeaker kaya dinig kong pinapagalitan siya at sinasabing susunod sa lahat ng sasabihin ko dahil ako ang namamalakad sa bahay at kapag hindi siya nagtino ay ibabalik na siya sa Baguio sa mga lolo at lola niya. Tapos nagpaalam na si Papa dahil nasa duty pa raw iyon. Muli akong bumalik sa kwarto ko. Ilang saglit lang ay may kumatok sa pinto ko tapos noong bumukas ay si Vivian iyon. Umiiyak pa rin. Umupo siya sa kama ko. Sabi ko sa kanya, Oh, anong balita? Tinawagan mo na si Papa? tumayo siya, biglang sabay yumakap sa akin. Kuya, sorry na kung nag-iinarte ako sa pagkain. Hindi naman kasi talaga ako sanay na kumakain ng isda eh. Kaya nalalansahan ako. Pero kumakain naman ako ng gulay paunti-unti. Basta wag lang isda o bagoong. Sabi ko naman. Oh, sige tara. Pagbibigyan kita dahil naawa ko sa'yo. Tara sa baba, magluluto ka ng sarili mong ulam. Hindi ako marunong magluto, kuya. Kaya nga kita sasamahan dahil tuturuan kita. Kumakain ka naman ng corned beef, di ba? Opo. Oh, sige na, tara na sa baba. Pagkarating namin sa baba ay pinaghiwa ko siya ng bawang at sibuyas. Tapos binuksan ko ang corned beef. Pinaghiwa ko rin siya ng patatas. Tsaka ko tinuruan kung paano iyon lulutuin. Noong makaluto na ay sabi ko, Oh, sige na, kumain ka na. Almost 4 PM na oh. Wala ka pang tanghalian. Nakita kong sumandok siya ng maraming kanin. Tapos nagsimulang kumain. Gutom na gutom nga siya dahil pinagpapawisan habang kumakain at nanginginig ang mga braso, hindi rin umiimik. Tuloy-tuloy lang ang subo ng kanin at ulam. Ako naman ay nagmeryenda na rin ng kanin at pinakbet ang inulam ko. Kinuha ko na rin ang pitchel na may juice sa rep, tsaka ako naglagay sa 2 tall glass at inabot sa kanya ang isa. Noong matapos siyang kumain ay tuloy-tuloy niyang ininom ang juice. Noong ibaba ay wala ng laman. Sabi ko sa kanya, Ano, busog? Opo kuya, salamat. Huwag kang magpasalamat dahil hindi ibig sabihin ay magkakarne o magdidilata ka palagi. Magpapaluto na lang din ako kay Yaya ng gulay na gisado lang at walang sahog na isda. Mangako ka, nakakainin mo ah. Opo kuya, pangako po. Wika niya pa. Tapos agad nang hinugasan ang mga pinagkainan namin. Umakyat na ako sa kwarto ko habang naroon pa siya sa baba. Noong umakyat siya ay diretso naman sa kwarto ko. Sabi niya, Kuya, may girlfriend ka na? Wala. Bakit wala? Ano bang klaseng tanong yan? Kasi wala pa akong nililigawan. Nahiya rin akong manligaw dahil hindi naman ako gwapo. Sabi niya naman, Hala, hindi raw gwapo. Maputi ka at matangos ang ilong. Kahit na, mas marami ang gwapo sa school kaysa sa akin. Kaya nagpo-focus na lang ako sa pag-aaral. Ikaw ba? Balik tanong ko sa kanya. Hala siya, parang hindi naririnig ang sinabi ko kanina na hindi ako lumalabas ng bahay at wala akong mga kaibigan. Madalas rin akong balaan ni mama na kapag inuna ko raw ang pagbo-boyfriend ay ipahihintuin na ako sa pag-aaral. Kaya hindi ko na pinapansin ang mga kalalakihan sa school. Tapos kapag may nagbibigay ng love letter ay diretso na sa basurahan. Hindi ko na binabasa yon. Kuya, pwede ba akong makitulog dito sa kwarto mo?
Mukhang masarap matulog rito dahil naka-aircon ka. Sabi ko naman, Di ko naman yan ginagamit dahil tataas ang bill ng kuryente. Electric fan lang ako madalas. Pero dahil summer ngayon, paminsan-minsan ginagamit ko na rin. di kapag nag-aircon ka, dito ako matutulog. Oo na, wala naman yung problema sa akin. Sagot ko naman. Magmula noon ay naging mas malapit na kami sa isa't isa. Nagsimula na rin siyang magkwento ng kanyang buhay noong kasama niya pa ang kanyang mami. Hindi rin daw siya masaya dahil walang oras sa kanya ang mami niya, palibhasa, career woman kaya walang oras sa anak. Doon na naging maayos ang takbo ng buhay namin pareho at naging mas malapit na sa isa't isa. Halos araw-araw ay maghapon siyang naroon, nakatambay sa kwarto ko. Isang araw noon, naroon ako sa kama natutulog kasi mga alauna iyon after namin mag-lunch. Sabi niya, "Kuya, ang init. Pwede ba tayo magbukas ng aircon?" Sige, ayos lang. I-timer mo na lang ng 3 oras. Para saktong babangon na tayo noon para bumaba. Dali-dali siyang tumayo at nag-on ng aircon, tsaka nagsara ng mga bintana. Dahil sa inaantok ako, kaya agad akong nakatulog. Alam kong naroon lang siya sa tabi ko dahil naramdaman ko ang paghiga niya sa tabi ko. Makalipas lang siguro ang 1 oras ay unti-unting bumababaw ang tulog ko dahil may naririnig akong nagpe-play na video sa cellphone ko at mukhang hindi iyon pambata. Noong magmulat ako ng mga mata ay nakita kong nanunood ng ganon si Vivian. Nakatalikod siya sa akin kaya hindi niya alam na nakikita ko ang pinapanood niya. Akala ko ay curious lang siya pero ang nakakagulat dahil after noong short clips na iyon ay may sunod pa siyang pinanood. Doon ko nakitang marami pala siyang koleksyon na ganong palabas sa kanyang cellphone. Ilang saglit pa ay nagsalita ako. Mahilig ka palang manood ng ganyan Nagulat naman siya at dali-daling nag-close ng cellphone. Humarap siya sa akin sabay sabing, kanina ka pagising kuya? Hindi naman. Mga 10 minutes pa lang. Pero sapat na yun para makita ko yung mga pinapanood mo. Kuya, magagalit ka ba sa akin dahil doon? Sabi ko naman, Hindi naman. Pero ang maipapayo ko sa'yo ay huwag ka nang manonood ng ganun. Mapapaaga lang ang pagkahilig mo doon sa bagay na yun. tumitig naman siya sa mga mata ko sabay sabing, paano kung sabihin ko kuya na matagal nang nagsimula na nagising ang isip ko sa bagay na yun? Sabi ko naman, Di problema yan. Dahil maaari ka nang mabuntis kapag nagkataong umanap ka ng boyfriend. hindi yan magiging problema kuya kung may concern sa akin ang gagawa nun. Anong ibig mong sabihin? Tulungan mo ako kuya. Kaunti na lang ay hindi ko na mapipigilan ang sarili ko at maghahanap na ako ng papawi ng aking uhaw. Kaya gusto kong ikaw na lang para siguradong hindi ako mapapahamak. Sigurado ka ba dyan? Oo kuya. Sabi ko naman, Sige, papayag ako sa 4 na kondisyon. ha? Ano naman yun? Unang-una, masisipagan mo pa rito sa bahay. Ang tagal mo na rito pero hindi pa kita nakikitang naglinis ng kahit sa kwarto mo lang. Si Aya Oming pa rin ang pinaglilinis mo. Hindi ko naman yun kasalanan kuya kasi aakyat siya. Tapos kakatok sa pinto ko na may dala ng map at walis dahil maglilinis na raw siya ng kwarto ko. Kaya ayun, hinahayaan ko na lang din. Oo, alam ko yun. Pero hindi niya yun gagawin kung maglilinis ka na ng kwarto mo. Kailangan mong matuto sa mga kailangang matutunan ng ibang babae o kahit na sino. Basic sa buhay ang paglalaban ng sariling damit. Paglilinis at pagluluto. Survival skills yun. Yun ang una kong kondisyon.
Ano, sumasangayon ka ron? Oo na po. Pangalawa, aralin mong kumain ng isda. Baka lang hindi mo alam, karamihan ng inuulam nating isda rito ay mamahalin. Tuna, tanigi, blue marling at dorado. Mga mamahalin yun, kaya hindi mo pwedeng inaartihan. Opo, pero pakaunti-konti lang Tapos ang pangatlo, mag-aral ka na sa pasukan. Huwag ka nang magpalipas ng 1 taon na nakatambay dito. Mapipilitang magtagalog ang mga klase mo kapag Tagalog mo silang kinausap. Tuturuan rin naman kita pakonti-konti ng salitang Bisaya para matuto ka. At ang panghuli ay hindi ka magbo-boyfriend dahil baka makabuo kayo tapos sa akin mo ibinintang. Kuya naman malamang hindi ako magbo-boyfriend nun. Kaya sumasang-ayon ako. Okay, Maiksing sagot ko. Kailan natin gagawin, kuya? mamayang gabi na. Parang tama-tama, day off nila Yaya Omeng bukas. Wala sila rito, walang makakapansin sa sitwasyon mo. Okay, kuya. Salamat Salamat, son. Salamat sa pagtanggap mo rito sa akin. Maliban roon sa pinipilit mong mag-adjust sa akin, kahit pa medyo matigas ang ulo ko at wala akong alam sa mga gawaing bahay. Wala ka namang kasalanan dun, bunso, dahil walang nagturo sa'yo. Kaya ngayon ay tuturuan kita. At tutulungan na rin kita sa kahit anong problemang darating sa'yo. Kaya magmula ngayon, wala ka na dapat sikreto sa akin, Opo, kuya. Malambing na boses niya pa na sumang-ayon sa akin at tinawid na nga ang distansya ng aming mga labi. Pero hindi yun nagtagal dahil sinabi kong kailangan kami sa baba para hindi kami pag-isipan ng masama ng mga katulong namin na nakikita na palagi na lang kaming magkasama sa kwarto ko. Kinagabihan noon ay bumuhos ang malakas na ulan. Kahit maulan at malamig ang paligid, ay nag-on pa rin ako ng aircon para mas malamig pa at magkaroon ng ingay sa loob ng silid. Nang sa ganun ay matatakpan ang tunog o boses na malilika ni Vivian kapag ginawa namin iyon. Pasado 9:00 ay tulog na ang lahat. Nakapatay na ang mga ilaw sa baba. Tinext ko na si Vivian na pumunta na sa kwarto ko. Pagkapasok niya nga ay agad na naming sinimulan ang aming napag-usapan gawin. Kahit nahihirapan ay nagawa naman namin ng maayos at naging matagumpay dahil na rin sa kanyang pagtitiis, pero dahil sa ganda ni Bunso ay hindi ako nakontento na doon lang magtapos ang lahat. Inulit ko pa ng 2 beses noong madaling araw, tsaka ko siya binuhat papunta sa kanyang kwarto para makapagpahinga siya ng mabuti. Kinabukasan, pagkababa ko ay wala sila Yaya Omeng. Malamang ay umuwi na muna sila sa kanilang bahay, pero may luto ng pagkain para sa amin. Pinakain ko muna si mama ng almusal at pinunasan ng towel na binasa sa maligamgam na tubig. Yun na nga ang nagsilbing paligo niya sa araw-araw na iyon. Sinabunan ko rin naman siya. Matapos ko siyang mapunasan ay iniwan ko na muna dahil matutulog na naman siya ulit hanggang sa tanghali. Pinuntahan ko si Vivian sa kwarto niya. Ang buong akala ko ay nag-extend lang ng tulog dahil napapagod, pero hindi pala. Ang taas ng lagnat niya noong kuhaan ko ng temperature. Kaya agad ko siyang pinainom ng gamot at pinakain. Bunso, sorry Mukhang napuruan ka sa ginawa natin kagabi. Sabi niya naman. Okay lang, kuya, nag-enjoy naman ako. Hindi rin naman sobrang masakit. Kaya nagtaka ko bakit ako nilalagnat ngayon. Baka nanibago lang talaga ang katawan mo. Uwi ka ko pa habang sinusubuan ko siya ng pagkain. Matapos ko siyang pakainin ay muli ko nang pinatulog para makapagpahinga. Kinabukasan naman ay wala na siyang lagnat kaya hindi na rin napansin pa nila Yaya Omeng.
Magmula nga noon ay regular ko nang tinutugunan ang pangangailangan ni Bunso. Pinapainom ko na rin ng proteksyon para siguradong hindi siya madidisgrasya. Noong sumapit ang pasukan ay ako mismo ang nag-enroll sa kanya. Madalas ko rin siyang ihatid at sunduin para makita ng mga kaklase niya na may kuya si Vivian na malaki ang katawan at matapang para mangilag sila pumorma dito. Malaki ang pinagbago ni Vivian sa kabuuan. Nawala na ang pagtataray niya at pagsusungit sa kahit kanino. Inaral niya na rin naman ang bagay na hindi niya dapat alam, lalo na ang mga gawaing bahay at pagkain ng gulay at isda. Noong makagraduate siya ng college ay nagtatrabaho na ako noon sa isang opisina. Kinausap niya ako na gusto niya na raw magkaroon kami ng sarili naming anak. Hindi naman ako nagdalawang isip na bigyan siya. Pero ang pinalabas namin na anak niya iyon sa kanyang boyfriend. Pero ang totoo ay wala naman talaga siyang boyfriend. Makalipas ang 2 taon ay nagtrabaho na siya bilang isang guro. Isang araw noon sabi niya sa akin, "Kuya, may ipagtatapat ako sa'yo." Ha? Ano naman yun? May naniligaw sa akin kuya eh. Si Arthur. Tatay siya ng isa sa mga naging estudyante ko last year. Napaka masigasig niyang dumalaw at manligaw sa akin. May sarili na siyang bahay, may sasakyan at stable na trabaho. Single dad siya at naging estudyante ko nga yung anak niya. Kuya, sa tingin ko ay gusto ko na rin siya eh. Papahayag ka na ba na bumuo na ako ng sarili kong buhay? Sabi ko naman, Aba, syempre, walang problema yun, oh. eh kuya, paano si Junjun? Pwede ba nating palabasin na anak mo siya? Total, ikaw naman ang nakasulat na tatay sa birth certificate niya eh. Para sana malinis ang record ko na haharap sa mga kamag-anak ni Arthur. Oo, walang problema sa akin. Pero mas maganda kung aaminin mo rin kay Arthur ang tungkol kay Junjun. Okay lang na ilihim niya sa ibang tao, pero wag kay Arthur. Dahil walang sekreto ang hindi sumisingaw. Mas mabuting alam niya para kung sakaling kumalat ang balitang ito sa iba, hindi masisira ang tiwala sa'yo ni Arthur. Dahil simula pa lang ay alam niya nang tungkol kay Junjun. Maraming salamat kuya. Sagot niya pa sabay yakap sa akin. Makalipas nga lang ang 1 taon ay nagpakasal na sila ni Arthur at nabuntis na rin agad si Vivian. Ako naman ay may steady girlfriend na at nagpaplano na rin na magpakasal. Masaya na ako sa buhay ko at masaya na rin ako sa kinahantungan ng buhay ni Bunso. Wakas. Ayan my loves, dito na po nagtatapos ang magandang kwento ng buhay ni Sir Axel. Naway na-enjoy nyo ang kanyang kwento. So, paano my loves? My loves, mahaba ang kwentong ito ha. Kaya sana hindi ka nabitin. Tsaka baka pwedeng ako naman ang makahingi ng favor sa inyo. Siguraduhin mo lang na nakasubscribe ka ha. At pindutin na rin ang like. At kung gusto mong makilala kita, mag-comment ka na rin ng kahit thank you lang. Para alam kong isa ka sa mga nakapakinig ng ating napakagandang kwento. My loves, meron pa tayong Facebook page ha. In case na gusto mo akong makilala at makachat, pwede ako anytime. Like and follow lang sa ating Facebook page na Miss Fujiko Diaries. At pwede mo na akong makausap roon. See you there my loves. Take care and God bless. Bye-bye.